bestie. Sure ka na ba dyan sa plano mo? Mahirap yan ha? Wika ng kaibigan ni City na si Doris na para bang tutol sa plano niya. Sigurado na ako, bes. Tiniis ko ang 6 na taong pangungulila ko sa anak namin ni Edward. Ngayong nasa Pilipinas na siya at naghahanap ng yaya, hindi na ako magdadalawang isip. Remember, kasama ng anak mo ang mami ni Edward. What if mamukhaan ka niya? Hindi yan. Isang beses lang naman kami nakita at kampante na ako dahil wala si Edward dito sa Pilipinas. Makakasama ko rin ang anak ko. Ang totoong anak nilang dalawa ni Edward, ang bata nga alagaan niya. Pero dahil sa nangyari 6 years ago, ay dumating siya sa puntong kinailangan niyang iwanan ang sariling anak kahit labag man sa kanyang kalooban. Nasa loob ng isang cafe si City, nagmamadali at abala sa paghahanda para sa interview niya sa mami ni Edward. Nakahanda na siya sa lahat ng posibleng tanong, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa posibilidad na baka mamukaan nga siya ng mami ni Edward. Si Mrs. Ramos, ang ina ni Edward, ay isang matriarch na kilala sa pagiging maingat at mapanuri. Hindi niya mapapalampas ang sino man na hindi dumadaan sa mahigpit na seleksyon. Habang tinitignan ng oras, pumasok ang isang eleganteng babae na may puting buhok at mga mata na matalim. Pumunta si Mrs. Ramos sa mesa niya at ini-extend ang kamay bilang tanda ng pagpapakilala. City, tama ba ako? Ako si Mrs. Ramos. Wika na matanda, sabay ngiti. Ako nga po, ma'am. Magandang araw po. Magalang yung wika dito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tungkol sa pag-a-apply mong yayin ng apo ko, gusto ko sana makausap ka ng masinsinan. Alam mo, may ilang bagay akong gustong itanong. Opo, Mrs. Ramos. Salamat po at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na mag-apply para sa trabahong ito. Hindi naman agad nakaimik ang ginang at tinitigan lang siya na matalim. You know what? Parang familiar ka sa akin. Have we met before? Napalunok naman na sariling laway si City. Hindi pa po, ma'am. Ngayon pa lang po. Oh, I see. Ang dami nga naman nating kamukha dito sa mundo. Anyway, narinig ko na magaling kang bata, City. Pero may ilang katanungan ako. Una, gaano katagal ka nang nagtatrabaho sa ganitong larangan? Anong klase ng disiplina ang maasahan ko mula sa iyo bilang yaya ng apo ko? Si City ay nagsimulang magbigay ng mga sagot na may kasamang konting pagsisinungaling at pagpapaliwanag ng mga bagay na hindi niya masyadong naranasan tungkol sa pagiging yaya. Ang totoo, nais lang naman niyang matagumpay sa pagkakataong ito upang makasama niya ang kanyang anak. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang mapansin ni City ang matalim na titig ni Mrs. Ramos para bang may iniisip ang matandang babae. Alam mo ba, City, na hindi biro ang mag-alaga ng bata, lalo na ang apo ko. Hindi lang ito basta trabaho. Isa itong malaking responsibilidad. Naiintindihan ko po, ma'am, at handa po akong gawin ang lahat para magampanan po ng maayos ang trabaho ko kung sakali man ako ang makuha niyong yaya ng apo ninyo. Mabuti. Mapili pa naman ako sa yaya dahil mahal na mahal ko ang apo ko. Once magkamali ka, kaya kitang sampahan ng kaso. Opo po, ma'am. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Sagot ni City, na tilad na bilaukan sa takot. Mabuti kung ganoon. Sumunod ka sa akin. Magsasabay na tayo sa bahay. You're hired. Napangiti naman si City sa labis na saya. Ngunit sa kabila noon, nagsimula na rin siya mag-alala. Ang mismong mansyon nila Edward, ang lugar na matagal na niyang pinagmumuni-muni, ay malapit na niyang marating. Habang sila'y naglalakad patungo sa mansyon, pilit na kinokontrol ni City ang sarili. Wala na akong magagawa. Kailangan ko lang magpanggap at gawin ang lahat na makakaya ko, sabi niya sa kanya sarili. Pagdating nila sa mansyon, naramdaman ni City ang bigat ng kanyang dibdib.
Hindi pa man siya nakapasok ng buong buo, naririnig na niya ang tawa ng isang bata mula sa playroom. Sumunod lang siya kay Mrs. Ramos papunta sa playroom at doon niya nakita ang isang batang lalaki nakaupo sa isang malaking carpet, abala sa paglalaro ng mga blocks. "Manang, lumabas ka na and prepare foods for lunch. Thanks for keeping an eye to Zavi." Saad ng ginang. Dali-dali naman lumabas ang kasambahay, tsaka napatingin si Zavi sa kanyang lola at niyakap ito. "Zavi, this is your new yaya, Siti. Say hi." Hello, Yaya City. I'm Zavi. Are you going to play with me? Hindi alam ni Siti kung anong sasabihin, kaya't ngumiti na lang siya at tinulungan si Zavi sa mga blocks na nilalaro nito. Nanunubig na ang mga mata niya at gusto niyang sunggaban ng yakap ang kanyang anak, pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Zavi is very smart, you know. He's been learning English since he was 3. His father, Edward, made sure he had the best education possible. Isa pa, sa Amerika din siya lumaki, pero nakakaintindi naman siya ng Tagalog. Hindi nga lang siya nakakapagsalita. He's still learning. Saad ni Mrs. Ramos. "Opo, ma'am," sagot ni Siti, kahit na hindi niya matanggal ang kaba sa kanyang dibdib. Ma'am, may tanong lang po ako. Kung hindi po magkaaberya, gaano katagal po ang plano ninyong magpalagay ng yaya? Basta't magtrabaho ka na maayos, walang limitasyon. As long as Zavi needs you, mananatili ka dito. Naiintindihan ko po, ma'am. Salamat po. Dala mo naman ang mga gamit mo, di ba? Tanong ni Mrs. Ramos habang nag-aayos ng ilang bagay sa kanyang bag. Kung hindi, ipapakuha ko na lang sa driver since nasa resume naman ang address mo. Anyway, 3 days nga pala akong mawawala starting tomorrow. Don't worry about Zavi. Hindi naman siya mahirap alagaan. May CCTV din sa mismong kwarto niya at sa playroom, lalo na sa living room. Kaya nakamonitor pa rin ako sa mga kilos mo. Opo, ma'am. Salamat po. Sagot ni Siti. Zavi, apo, you stay here with your yaya, Siti. Ha? I'll be back later. Siti, alagaan mong apo ko. Babalik ako before dinner. Opo, ma'am. Mag-ingat po kayo. Habang naglalakad papalayo ang ginang at ang mga yapak ni Mrs. Ramos ay unti-unting nawala sa hallway, hindi na nakatiis si Siti. Tumayo siya at lumapit sa batang si Zavi na patuloy na naglalaro. Hindi niya na kayang itago ang emosyon na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Nilapitan niya si Zavi at niyakap ito na mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal, ng pagkasapik, at ng mga alaala na matagal nang naiwang nakabaon sa kanyang dibdib. Hindi man siya kilala ni Zavi, ay hindi pa rin alintana kay Siti ang saya. Sa wakas, kasama niya na ang anak niya na hindi niya nasamahan sa mga mahalagang taon nito. Why are you hugging me while crying? Nagtatakang tanong ni Zavi sa kanya. Dali-dali namang pinunasan ni Siti ang kanyang mga luha. I'm sorry, Zavi. I guess I just got a little emotional. I miss someone very much. Si Zavi na medyo naguguluhan ay tinuloy pa rin ang paglalaro ng mga blocks na nasa harap niya. Are you going to play with me now? Sure, I'll play with you. What game do you want to play? Habang si Zavi ay abala sa pagbuo ng tower gamit ang kanyang mga blocks, umupo si Siti sa tabi niya at nagsimula ring maglaro. Yaya City, look! Sabi ni Zavi habang itinataas ang isang malaking block sa itaas ng tower. I'm building the tallest tower ever! Tumawa si Zavi nang tumagilig ang tower at bumagsak ang mga blocks. Ay, hindi ko pa kaya magtayo ng ganyang kalaki. Pero susubukan ko ha. Baka ako pa ang manalo. Ngiti niya dito. You can do it! You just need to make the blocks very, very steady like this.
at pinakita niyang dahan-dahan niyang ipinatong ang isang block sa ibabaw ng iba. See? Steady! You try! Aba, matibay nga! Sabi ni City, sabay tawa. Tumawa na ni si Savvy, sabay tayo at naglakad papunta sa kanyang ibang mga laruan. I need to go get my cars. I want to race them. Anya, habang nagmamadali. You can play with my cars too if you want. Okay, I'll play with you and your car, Savvy. Pero, game! Mabilis ako magkarera. Sabi niya, tumayo at sumunod kay Savvy na pumunta sa isang sulok ng playroom kung saan nakatabi ang mga miniature cars. Here, this one's faster than the others, but you have to push it really hard. Sabi niya habang ipinapakita ang maliit na kotse. Bago pa man mag-start ang karera, biglang natanaw ni Savvy ang isang paborito niyang laruan na nakatago sa ilalim ng isang table. Wow! My dinosaur! Sigaw niya, sabay kuha ng isang maliit na plastic na dinosaur. This is my dino car. It's strong and fast. He will beat your car. Eh? Ano naman kung mabangga siya ng kotse ko? I'm sure it can still win. Binigyan niya ng isang matulin na buwelo ang kotse niya. Pero sa di inaasahan, mabilis na nabangga ito sa isang pader ng blocks at bumagsak. Tumawa naman na malakas si Savvy. Your car is slow. Dino is faster. But don't worry, Yaya. My dino will help you. Habang nagpapatuloy siya sa pakikipaglaro sa anak, ay tinitigan naman siya ni Savvy, sabay ngiti. Are you going to be my mommy now? Ang tanong na yon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni City. Puno ng pagmamahal at lungkot ang kanyang mga mata. At hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang iyon mula sa bata. Oh, Savvy, I don't know. But I will always take care of you, okay? Sagot niya. Pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngumiti naman na matamis si Savvy at inabot ang maliit niyang kamay kay City. I like you, Yaya City. You're fun. Ang mga salitang iyon ay bumuo ng isang napakalaking piraso ng pagmamahal sa puso ni City. Kahit pa isang yaya lang siya sa mga mata ng sarili niyang anak. Sa tinagal, naging magaan agad ang loob ni Savvy kay City. Wala namang mapaglagyan sa saya ni City. Dahil matagal niya nang inaasam na makasamang anak niya si Savvy ay nangyari na. Kahit na hindi pa siya kilala ng bata bilang nanay, ang bawat tawa at ang hindi inaasam pagmamahal na natamo niya mula rito ay nakapagpapawi ng pangungulila sa anak. Isang araw, habang papauwi mula sa paghatid kay Savvy sa school, ay hindi na nakapaghintay si City at agad na tinawagan ng kaibigan si Doris. Bes, grabe, wala na ako masabi. Sigaw ni City nang sumagot si Doris sa tawag. Ang saya-saya ko. Si Savvy, Bes, sobrang bait niya at sobrang saya ako dahil nagiyakap ko ng anak ko. Nasusubuan ko, nabibihisan at naaalagaan. Napalaki siya ng maayos ang ex mo at ang trigger niyang nanay. Kaya lang, mag-iingat ka pa rin dyan ha. Huwag ka masyadong malabas sa emosyon mo at baka mapansinin ng mami ni Edward. I mean, baka magduda na siya. Hindi ba't may mga cameras pa sa bahay nila? Oo nga eh, kaya nag-iingat ako. So, ano plano mo? Wala ka bang balak sabihin ng totoo sa anak mo? Huwag na muna, Bes. Hindi ko kasi alam kung ano ang mga sinabi nila patungkol sa akin. At baka kapag sinabi ko kay Savvy, baka lumayo pa siya sa akin. And worse, baka paalisin ako ng mami ni Edward. Alam mo namang, matagal ko na itong pinapangarap, diba? Ang makasama ang anak ko. Nais ko lang maging bahagi ng buhay ni Savvy. At susulitin ko. Pinal niyang wika dito. O sige, basta mag-ingat ka ha. Laban lang. Alam kong matalino ka. At kaya mong mag-adjust. Salamat, Bes. Salamat talaga. Sige, mamaya na lang kita tawagan ulit ha. Magpapahinga lang ako. Salamat. Matapos ang tawag kay Doris, si City ay huminga na malalim
at nagpa siyang mag-focus muna sa kanyang trabaho bilang yaya. Wala siyang planong itago ang lahat, ngunit nais siya maghintay pa ng tamang panahon. Ang mahalaga, narito na siya at kasama niya ang anak niyang matagal na walay sa kanya. Sa araw-araw, kasiyahan lang ang nadarama ni City sa kanyang puso. Araw-araw din niyang ipinagpapasalamat ang pagsasama nila ng kanyang anak. Hanggang isang araw, habang abala si City sa paghahanda ng pagkain para kay Savi, ay ang paglapit naman ni Mrs. Ramos sa kanya. Yaya City? Yes po, ma'am. I have a business trip and I'll be out of the country for 3 days. Please take care of Savi while I'm gone. You know his routine, right? Opo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po siya. Good. I'll be back before dinner on the 3rd day. Savi needs to stay focused on his studies. So, don't let him skip any lessons. He may want to play, but remind him that his schoolwork is just as important as playing. Opo, ma'am. Kita niya naman ang pagpunta ng ginang sa silid ni Savi, kung saan ito naroon para magpaalam. Ilang minuto ang lumipas ay muli itong lumapit sa kanya at ibinilin muli si Savi. Doon na napangiti si City. Dahil kahit hindi naging maganda ang una't huling pag-uusap nila noon ni Mrs. Ramos, ay ramdam niyang mahal na nito si Savi. Matapos ang ilang oras na makapag-ayos na si City, ay pinuntahan niya si Savi sa kanyang kwarto. Nakita niya itong nakaupo sa isang maliit na desk at may mga libro at papel na nakakalat sa ibabaw nito. Savi, you okay? Tanong ni City habang lumapit sa bata na hindi tumitingin sa kanya at patuloy na nagsusulat ng mga sagot sa kanyang schoolwork. I'm fine, Yaya. Just studying. Pero, Yaya City, will you play with me later? I get bored when I study alone. Of course, I'll play with you after you finish your lessons. Pero kailangan mong tapusin lahat ng mga gawain ito, ha? I know you're smart. You can do it. And I'm here to help you. Okay, but can we play outside later? Maybe ride bikes? Sure, we'll ride bikes later. But let's focus on your lessons for now, okay? You need to be a good student. It's very important. Tumango naman si Savi at nagpatuloy sa pag-aaral, habang si City ay tahimik lang na nagmamasid sa kanyang anak. Nang matapos ito ay tinupad naman ni City ang pangako niya kay Savi na maglalaro sila sa labas, bagay na siyang labis sa ikinatuwa ng bata. Isang hapon, matapos ang klase ni Savi, nagulat si City nang mapansin niyang wala pa ang kanilang sundo, si Mang Paeng. Sanay na siya sa rutina tuwing oras sa pag-uwi ni Savi, si Mang Paeng na ang magsusundo sa bata. Kaya't hindi siya agad nag-aalala. Yaya, where's Daddy Paeng? He's not here. Oo nga eh. Wait na Savi ah. Tatawagan ko lang si Mang Paeng. Tatawagan na sana niya si Mang Paeng para magtanong. Ngunit naunahan siya ng isang tawag mula kay Mrs. Ramos. Hello, ma'am? Magandang hapon po. Tapos na ba ang klase ni Savi? Tanong ni Mrs. Ramos mula sa kabilang linya. Opo, ma'am. Great. Maghintay lang kayo dyan ng ilang minuto at papunta na ang daddy ni Savi. Nang marinig yun, parang nalunok si City ang sariling dila sa gulat. Nalaki ang mga mata niya at saglit na nawala ng kakayahang magsalita. Naging tahimik siya sa linya na ilang sandali bago nakapagsalita. Ang daddy po ni Savi, ma'am? Nauutal na wika ni City. Yes, my son Edward. Not available si Manong Paeng. Dahil pinapunta ko siya dito sa akin para mag-drive sa akin. And since Edward called me na nakauwi na siya hours ago, kaya siya na ang magsusundo sa inyo dyan. Hello? Hello? Yaya City? Are you still there? Opo ma'am, nasa linya po ako. Sagot ni City. Napilit iniiwasan ang kabang dulot ng balita. I'll wait for him po. We'll wait for Savi's dad po. Salamat ma'am. Matapos ang tawag ay huminga ng malalim si City bago tinignan si Savi. Savi, tumawag ang lola mo. Hindi daw tayo masusundo ni Mang Paeng.
kaya ang daddy mo ang pupunta. Nagulat naman si Savvy at bakas agad sa mukha nito ang saya. Daddy, he's coming here? Yes. Are you happy? Yeah, but he's busy with work. Will he be mad if I ask him to play with me? Ngumiti si City at niyakap si Savvy. I'm sure he will play with you, Savvy. Pero baka may mga bagay pa siyang kailangang gawin. Let's just be patient, okay? Okay, Yaya. I'll wait for him. But I'll tell him to play with me. Habang naghihintay sa pagdating ni Edward, hindi maiwasan ni City ang mapag-isip. Hindi siya handang makita ang dating nobyo at hindi rin niya inaasahang uuwi ito ng Pilipinas. Nagsimula na ring manuyot ang kanyang lalamunan kasabay ng namamasa niya mga kamay. Tinutukso ng kanyang katawan ang kaba at takot na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Hindi siya sigurado kung paano ang magiging reaksyon niya at ni Edward kapag nagkita silang muli, lalo na at hindi pa siya handang harapin ang mga tanong o ang anumang pwede mangyari sa pagitan nila. Habang abala siya sa kanyang iniisip, ay narinig niya na ang tunog ng isang mamahaling kotse. Paglingon niya sa kalsada, nakita niya ang isang magarang sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Ang takot na matagal niyang pinipigilan ay parang tumama sa kanyang dibdib at ang kanyang puso ay mabilis na pumapalo. Mas malakas pa kaysa sa normal na tibok. Pinilit niyang kalmahin ang sarili, ngunit habang ang kotse ay huminto, naramdaman niyang ang oras ay parang huminto rin. Tumayo siya mula sa upuan kung saan siya nakaupo. Ngunit bago pa siya makagalaw, nakita niya si Edward na bumaba mula sa kotse. Ang mga mata ni City ay agad na naglaho sa kabog ng kanyang dibdib na makita niyang buo at buo pa rin ang itsura ni Edward. Mas gumwapo pa nga ito ngayon. Samantalang si Edward naman, pagkatapos siyang maipark ang kotse, ay mabilis siyang lumakad papunta sa gate kung saan nag-aabang si Savvy. Walang kaalam-alam si Edward na si City ay nandoon, nakatayo at naghihintay. Savvy! Sigaw ni Edward kasabay ng isang matamis na ngiti. Tumakbo naman si Savvy papunta sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Daddy! Masaya at excited na sigaw ni Savvy. Habang si Edward ay abala sa pagyakap kay Savvy, hindi pa niya napapansin ang presensya ni City. Daddy, I'm so happy that you're here. Me too, kiddo. You're a grown man now, huh? Yaya, look! This is Daddy. Pakilala agad ni Savvy sa kanyang yaya City, kaya doon na nag-angat na tingin si Edward. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala na mapagtanto kung sino ang kaharap niya. Isang matalim na pakinamdam na parang isang eksena mula sa nakaraan ang bumalik sa kanya sa isang iglap. Nalaki ang mga mata ni Edward at para bang ang lahat ng oras at mga alaala ay bumalik sa kanya. Sa isang iglap, ang mga taong lumipas, ang mga alaala ng kanilang pag-iibigan at ang kanilang mga pangako ay nagsimulang magbalik sa kanyang isipan. Hindi niya akalaing makikita niya muli ang babaeng minahal niya na sobra. Pero siya ring nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Na makabawi sa pagkabigla, ngumiti si Edward. Ngunit hindi maitatago ang hirap sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Savvy. Pagkatapos ay muling tinignan si City. Savvy si Yaya. Sabi ni Edward na mahinahon. Ang mga mata ay nag-aalangan pero pilit iniiwasan ang anumang uri ng awkwardness sa harap ni Savvy. Pinilit niyang gawing formal ang kanyang tono kahit na ang kanyang puso ay hindi kaya magpigil ng matinding damdamin. Nice to meet you. Dagdag pa niya. Nice to meet you too, Sir Edward. Sagot naman ni City na pinipilit ring wag mautal sa harap nito. Yaya, Daddy, can we go home now? I want to show Daddy my new toys. Sabi ni Savvy. Of course, son. Let's go home. I can't wait to see your new toys. Sagot niya at pagkatapos ay tinapik ang balikat ni Savvy. Si City na bahagyang naguguluhan at naramdaman ang bigat na sitwasyon ay naglakad palapit sa kanila.
Muling tinignan ni Edward si City at sa mga mata nila, pareho nilang natagpuan ang isang tanong. Isang hindi nasagot na tanong. Pagdating nila sa bahay, si Savvy ay mabilis na tumakbo papuntang kwarto para magbihis at ihanda ang kanyang mga laruan. Dali-dali naman itong sinundan ni City. Habang si Savvy ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga laruan, si City naman ay nakatayo lang sa isang tabi ng kwarto. Hindi alam kung anong gagawin. Naroon kasi si Edward habang nakaupo sa sahig. Magkasama silang tatlo sa loob ng playroom. Look, Daddy! I got a new race car! Wika ni Savvy. Ipinakita ang bagong laruan na binili ni Mrs. Ramos para sa kanya. Wow, Savvy! It looks really cool! Let's see if we can make it go super fast. Habang naglalaro ang dalawa, ay hindi naman maiwasan ni City na makaramdam ng magkahalong saya at lungkot. Ilang sandali pa ay lumapit na nga si City kay Savvy. Savvy, do you need help with that? Tanong niya. Yes, Yaya, please. Can you help me make it go faster? Maybe you can push it real hard. Sabay turo ni Savvy sa race car na hawak-hawak niya. Savvy, are you sure this is the fastest you can do? No, I want it faster. Sagot ni Savvy. Natawa naman si Edward habang pinagmamasdan ang dalawa, tsaka mas lumapit pa. Hold on, Savvy. I think you need to be a little more gentle with the car. If you push it too hard, it might break. Well, at least Savvy knows how to push it to the limit, just like his dad. Pilyang wika ni City na halatang may kahulugan. Nagulat si Edward sa sinabi ni City at bahagyang napangiti. Oh, so you think I push things too far, huh? Tanong niya habang nakatingin sa kanya. Well, maybe I'm just saying, Savvy seems to have inherited a bit of your enthusiasm. Enthusiasm, huh? Sinadyang tumawa ni Edward at tumingin kay Savvy na tuwang-tuwa pa rin sa laro. I guess that's a good thing. But I hope he learns to slow down a bit. Hindi na nakapagsalita si City dahil napapasin niya na ang seryoso mukha at tono ng boses si Edward. Bumalik lang sila sa realidad na magsalita si Savvy. Daddy, Yaya, I want to race. You should race with us. Sabay naman silang napatingin kay Savvy at agad itinoon ang atensyon sa kanilang anak. Pagkatapos silang maglaro ay sabay-sabay na rin silang naghapunan. Nang matapos ay sinamahan na ni City si Savvy sa kwarto nito para patulugin. Nang makatulog naman ito ay naglakad na siya palabas ng kwarto ni Savvy. Subalit, nang makalabas siya sa pintuan, napapitlag siya na makita ang nakatambad na matikas sa anyo ni Edward na seryosong nakatayo sa labas ng silid. Tulog na si Savvy. Bababa lang ako saglit sa kwarto para maghilamos. Pinipilit niya magsalita ng normal. Ngunit hindi niya pa rin maitago ang kaba sa kanyang dibdib. Why are you here? Alam ba ni Savvy na ikaw ang mami niya? Hindi. Hindi niya alam. Nauutal na sagot ni City. Pumailan lang ang katahimikan sa pagitan nila. Tumayo lang si Edward at tinitiga si City ng seryoso. What's your purpose then? I don't know, Edward. Wala akong dahilan. I just wanted to be close to Savvy. Sa anak ko. Napangisi naman si Edward sa sinabing iyon ni City. Anak mo? 6 years ang walang ina si Savvy, City. 6 na taon kang wala sa buhay niya. Kaya how can you be so confident in saying that you're here now being his mom? Ramdam ni City ang galit sa boses si Edward at hindi niya naman ito masisisi kung iyon ang maramdaman nito sa kanya dahil totoo nga namang kasalanan niya. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, Edward. Pero lahat ng ginawa ko noon at ang paglayo ko, ginawa ko yun sa pag-aakalang mabuting desisyon yun para sa kanya. Para kay Savvy. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Pareho silang nag-aalangan kung anong susunod na gagawin at sasabihin. Matapos ang ilang saglit,
Tumingin si Edward kay City. If you really care for Savvy, you'll have to do things the right way. I can let him be part of something that's unclear or dangerous. He deserves better than that. At saka, ano yung sinasabi mong mabuting desisyon? Mabuti ba yung iniwan mo siya? Kami? Without even knowing kung ano ang leche mong rason? How can you leave us like that, huh? How? Nagiinit ang mga labi ni Edward na magsalita. At naramdaman ni City ang matinding kabang bumangon mula sa kanyang sistema. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan sa pagitan nila bago siya nakapagsalita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay pinutol na ito ni Edward. Ang kapal na mukha mong tawagin siyang anak matapos mo siyang iwanan. After all these years, now you want to come back and act like nothing happened? Nagsimula na ring umiyak si City ng mga sandaling iyon. Sa tingin mo ba ginusto ko yun, Edward? Mangiyak-iyak niyang sabi. I don't know. Maybe yes, or maybe no. Hindi ko alam kasi bigla ka na lang naglaho na parang bula. And I guess, after 6 years, oras at siguro na ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka nawala. Doon na nagkasa ang damdamin ni City at inisip ko paano sisimula magpaliwanag. Tumingin siya kay Edward at naramdaman niya ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito. Hindi ko ginusto yun, Edward. Nasa ospital noon ang mama ko at kailangan niyang operahan agad. Dumaan ako sa lahat ng takot at pangamba. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Dahil sa kakapusan ng pera, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naisip ko, baka makatulong ka sa akin. Kaya dumaan ako sa kondo mo, hoping na makakakita ng solusyon, pero napatingin siya kay Edward at nakita niyang may tanong na gumugulo sa mga mata nito. Si Mrs. Ramos ang nakita ko. Ang mami mo. Iyon ang una naming pagkikita. At sabi niya na matagal niya na rin daw akong gustong makilala, lalo na malaman niyang buntis ako. And I was so embarrassed. I didn't know what to do. She introduced herself and told me she helped me, but she said that tutulungan daw niya ako. Pero may kapalit. Pagkatapos kong manganak, aalis ako at iiwan ko ang bata sa kanya. Sa inyo. Si Safi. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Edward. Sa kaba at takot ko ay hindi na ako makapag-isip ng tama. Kaya tumango ako. Pero habang inooperahan si Mama, namatay din siya. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol doon and acted na parang wala lang dahil hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo. Akala ko rin hindi sa Diyos ang mami mo sa gusto niya mangyari. Pero pagkatapos kong manganak, saktong wala ka noon at nasa business trip ka. Pauwi ka pa lang. Pinadalhan ako ng bulaklak sa kwarto ko at may mensahe. Mensahe galing sa mami mo saying na kailangan ko nang umalis at tuparin ang kasunduan namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil pinantaan din niya ako. Umalis ako dahil akala ko hindi niya ilalayo si Savi. Pero nalaman ko na lang na dinala niyo siya sa Amerika. Kung maibabalik ko lang ang lahat, sana hindi ko na ginawa yun. Pero hindi na pwede eh. Edward, walang araw na hindi ko iniisip ang anak ko. Mahaba at umiiyak na salaysay ni City. Naikuyom naman ni Edward ang kanyang kamao sa narinig. Bakit hindi mo ko hinintay? Tinawagan, tinext. I can help you more than mom can do. Sorry. That time hindi na ako makapag-isip na maayos. I didn't know what to do. I couldn't tell you because I thought it would be too late. And I didn't want to lose my mother. I was trying to be strong for everyone. And I thought maybe, just maybe, that was the right decision even though it wasn't. So that's it? Si mom ang nagdesisyon para sa'yo? Siya ang nagdikta ng lahat ng nangyari? And now after 6 years,
You're telling me you made the wrong decision? Yes, Edward. I made the wrong decision. And now I just want to make things right. I just want Savvy to know the truth. Even if I can change the past, I want to be there for him. Even if it's just for this moment. To tell you honestly, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, City. I don't know if I can forgive you right away for what you did. Naintindihan ko. Sorry. Forgive me. Nakatitig lang si Edward sa umiiyak na si City. At doon na nga hindi niya mapigilan ng init na bumangon mula sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, naroroon pa rin ang pagmamahal niya kay City. Ang babaeng nagbigay ng isang matinding sugat sa puso niya. Ngunit nag-iwan din ng isang matamis na alaala. Hinawakan niya ang braso ni City na mahigpit. Hindi niya na kayang pigilan ang matinding pagkasabik at ang nararamdamang init sa kanyang katawan. At bago pa nga ito makapagsalita, ay mabilis niya na itong siniil ng halik. Nagulat si City. Hindi siya handa sa biglaang pag-atake ng halik ni Edward. Ngunit hindi niya mang aminin. Pero ang lalim ng mga halik ni Edward ay nagbibigay sa kanya ng isang matinding kilig na hindi na niya kayang labanan. Habang nagpapatuloy ang kanilang halikan, tila nabura ang ilang taon ng kanilang pagkakahiwalay. Naglaho ang lahat ng sakit, ang galit, at ang mga tanong sa mga halik na nagbigay sa kanila ng isang matinding koneksyon. Ang katawan ni City ay nag-init at ang mga kamay ni Edward ay nagsimula na maglakbay. Naglalakbay sa mga paboritong lugar ng katawan ng babae na matagal na niyang hindi nagagawa. Nang humiwalay ang kanilang mga lapi, ang hininga ni City ay pabilis ang pabilis. Ang puso niya ay nag-aalab sa damdamin. Edward, we shouldn't be doing this. Ngunit hindi na yung pinakinggan pa ni Edward dahil alam niyang pareho nilang nararamdaman ang pagkasabik at ang pagnanasa na matagal nilang pinigilan. Naglakbay ang mga kamay ni Edward sa katawan ni City at tinulungan siyang tanggalin ang ilang mga damit nito. Maybe we should. Maybe this is the only way to get rid of the questions. To finally feel something real again. Sa muli ay hindi na rin nakatanggi si City at hinayaan niya itong kumilos. Pagkatapos lasapin ni Edward ang kanyang lapi, ay bumaba naman ito sa kanyang leeg. Kung paano sila napunta sa kwarto ni Edward ay hindi niya na alam. Basta nakahiga na siya sa malambot na kama ng dating nobyo, habang si Edward ay pumaibabaw naman sa kanya habang patuloy siyang hinahalikan. Nagsimula na rin maglakbay sa katawan ni Edward ang mga kamay ni City at siya na rin mismo ang nagtanggal sa damit nito pang itaas, tsaka dali-daling kinapa ang nagtitigas ang pandesal nito sa tiyan. Ang silid na iyon ay tila naging isang saksi sa kanilang mga damdaming nag-aalab. Hindi na rin pinatagal pa ni Edward at hiningi niya na ang permiso ni City na pasukin ang kanyang teritoryo. Hindi naman umangal ang dalaga dahil hindi lang katawan niya ang may gusto niyon, kundi maski siya rin. At sa bawat paglabas-masok ni Edward sa teritoryo ng pagkababae ni City, ay ang sunod-sunod na impit at tunog ng kaligayahan ang parehas silang naisambit. Sa bawat galaw, bawat halik, at bawat titig sa mata ay hindi nila kayang isantabi ang katotohanan na sa gabing ito, muling nabuhay ang mga alaala ng isang pagmamahalan na hindi pa nawawala. Matapos ang matinding tensyon at hindi natitinag na damdamin, dumating din ang sandali ng katahimikan. Ang katawan ni City ay halos nanginginig sa init at pagod. Tahimik nilang tinanaw ang isa't isa. Ang mga mata nila ay puno ng mga emosyon na hindi pa naipapahayag. City, malumanay na sabi ni Edward na para bang mabagal niyang pinagmuni-muni ang mga salitang iyon. I don't know if this is the right time, pero tumingin siya kay City. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Dagdag niyang wika. Noong iniwanan mo ako, kami ni Safi, halos mabaliw na ako noon. Walang sinabi sa akin si Mom at wala na rin ako naging balita sa iyo. Labis mo ko sinaktan,
Kaya nagdesisyon akong umalis pa ibang bansa at dalhin si Savi. Gusto kong doon na kami for good. Pero hindi maiwan ni Mom ang mga negosyo niya dito sa Pilipinas. Naging busy din ako sa trabaho at hindi na ako kumuha ng yaya ni Savi. Dahil na minsang kumuha kami doon ay muntikan na mapahamak ang anak natin. So noong sinabi ni Mom na itatransfer niya si Savi dito at dito na din sila, sumunod na ako. But hindi nag-cross sa isip ko na magkikita tayo ulit. Dahil mabanggit pa lang ang pangalan mo, ay ayaw ko nang gawin. Kwento niya. Naiintindihan ko. Galit pa si Savi sa akin? Nope. Hindi ka namin sinaraan kay Savi. Kapag nagtatanong siya, sinasabi ko na lang na you're a wonderful mom. Kasi isinilang mo siya. But he's eager to have a mom. I never stop loving you, Siti. At ayaw ko man sanang amin sa'yo. Pero wala eh. Marupok na ulit ako. Kasi nandito ka na sa harap ko. Na mga sandaling iyon ay nag-uunahan na rin ang mga luhang tumulo mula sa mga mata ni Siti. Tinignan niya sa mata si Edward at hinalikan itong muli sa labi. Mahal din kita, Edward. Kahit na ano pa man ang nangyari. Kahit na gaano kita iniwasan, hindi ko kayang mawala ka. Mahal pa rin kita. Hindi ko maipaliwanag sa iyo ngayon kung gaano kita namimiss. Kung gaano ko namimiss na halikan ka, nahawakan ka at tignan ka sa mga mata. Hindi rin ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Ikaw ang unang lalaking minahal ko. At wala na akong plano magmahal pa ng bukod sa iyo. Dahil sa sinabi ni Siti, para silang natigilan at sabay nilang naramdaman na ang lahat ng galit at sakit ay tila unti-unting naglaho. Sa gabing yun, sa ilalim ng malamlam na ilaw sa kwarto, tila ang bawat saloobin ay napagtagumpayan nila. I know we can change the past. Pero kung may pagkakataon pa tayo magsimula muli, I want to try, Siti. I want to try for us. For Sapi. For everything we missed. Let's make it work again. For Savi and for us. Tumango si Siti at ngumiti. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Pero ramdam niya ang init at pagmamahal na muling nag-uumapaw sa kanilang dalawa. Oo naman, Edward. Mahal na mahal na mahal kita. Sabay halik muli sa labi nito. Ang kanilang mga mata ay muling nagkatinginan. Ngayon wala ng mga tanong. Wala ng alinlangan. Alam nilang may matinding hamon pa silang pagdadaanan, ngunit hindi na nila kayang baliwalain ang nararamdaman nilang pagmamahal para sa isa't isa. Pagkatapos ng gabing puno ng emosyon at muling pagkasunduan, hindi na tinagilid ni Edward ang kanyang mga plano. Alam niyang marami pang hadlang, pero ang unang hakbang na kailangan niyang gawin ay harapin ang kanyang ina, si Mrs. Ramos, at itama ang lahat ng mga hindi pagkakaintindihan, lalo na tungkol kay Siti. Habang si Siti ay abala sa pag-aalaga kay Savi, si Edward naman ay umalis at tumiretso sa opisina ng kanyang ina. Nasa isip niya ang lahat ng mga tanong at emosyon na naipon sa loob ng 6 na taon, at higit sa lahat, ang sagot na matagal niya nang gustong malaman. Pagdating ni Edward sa opisina ng kanyang ina, ay tahimik ang paligid. Walang ibang tao maliban kay Mrs. Ramos na nag-aaral ng mga papeles sa isang sulok. Nang mapansin naman ng ginang ang presensya ni Edward, ay ngumiti siya ng matamis at akmang yayakapin ito, pero mabilis na nag-iwas ang binata. Son, what's wrong? Mom, we need to talk. Nagulat ang ginang sa kakaibang tono ni Edward, kaya doon na siya nakaramdam ng bahagyang kaba. Edward, what is it? You look serious. I know this isn't easy, Mom, but I'm not going to wait anymore. I made up my mind. Sabi ni Edward. Ang boses niya ay matigas, ngunit ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Anong ibig masabihin? Siti is Savi's mother. Nang marinig iyon ay agad nalaki ang mga mata ni Mrs. Ramos.
Hindi niya inaasahan na ang babaeng pinalayo niya noon ay ang yaya pang na-hire niya para sa kanyang apo. Doon niya napagtanto na kaya pala pamilyar sa kanya ang mukha ni City. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkagulat, ay hindi niya iyon ipinahalata habang si Edward naman ay pinagpatuloy ang kanyang pagsasalita. She's the one who gave birth to him. She's not just a stranger. And she's not just a woman you thought you could control. Nanatiling tahimik si Mrs. Ramos, ngunit hindi maitatanggi na ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging seryoso. Anong ibig mo sabihin? Tanong muli ni Mrs. Ramos. Ang mga mata niya ay nag-aalangan, ngunit may bahid ng takot. She's the one. The one you tried to push away from my life. The one who, even though I never realized, it has always been me. And she's also the mother of my son, Savvy. Why did you keep her away from me? And why did you let me think I was the only one who could raise Savvy? Isang mahaba at malamlam na hinga ang binitawan ni Mrs. Ramos. Tumayo siya at naglakad sa gilid ng kwarto. Lumingon siya kay Edward at ang kanyang mukha ay puno ng pag-iisip. I did what I thought was best for you, Edward. I didn't want to be hurt. But I didn't know how much pain I was causing you. Or how much you were missing. Best for me? In what way, Mom, huh? I love her so much. Exactly, Edward. You love her so much na hindi mo na ako sinusunod. Ni hindi mo nga siya maipakilala sa akin eh. Kung hindi pa ako nagpa-imbestiga, hindi ko pa malalaman na buntis pala siya. Hindi ko siya magawang ipakilala sa iyo dahil alam kong tututol ka. Pero hindi ko maisip na magagawa mong gamitin ang pagkakataon kung saan down na down si City para makuha mo ang gusto mo, Mom. I did my very best para malampasan ko ang expectations mo sa akin. Sinunod ko ang mga gusto mo. Pero it doesn't mean na habang buhay na akong magiging sunod-sunuran sa'yo. Hindi mo alam ang nararamdaman niya, Mom. At si Savvy, lumaki siyang walang ina. Lumaki siyang curious sa pinagmulan niya. Yes, naibibigay natin ang pangangailangan niya. But was it enough? Edward, akala ko kasi noon, akala ko that she's just after your money. Wala naman talaga akong balak na guluhin kayo eh. Dahil unang-una, pagkatapos ko siyang pag-imbestigahan at nalaman na buntis siya, nanggulo ba ako? Pinuntahan ko ba siya sa bahay nila? Hindi. Pero nang araw na pinuntahan kita sa kondo mo for a news, saktong nagpunta din siya doon. I introduced myself as your mom. She looks pale. She's crying and devastated. Kaya I asked what happened. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mama niya. So I put a bait in her. Inalok ko siya ng pera, kapalit ng pag-iwan niya sa'yo at kay Savvy. I am confident that she will say no. Pero to my shock, she said yes. Doon ko naisip na pera lang talaga ang habol niya sa'yo. Kaya nagalit ako sa kanya at mas lalo pang nanaig ang kagustuhan kong mapalayo siya sa'yo. Kwento niya dito. Edward, I have no idea that City was the one you needed. Pagpapatuloy niya, ang tinig ni Mrs. Ramos ay bahagyang nanghina at tila may mga luhang bumangon sa kanyang mga mata. I thought I did the right thing, but now I realize I didn't understand what you were going through. City is here now, and we're going to make things right. I need you to accept that. I understand. I'm sorry, my son. I was wrong. I should have trusted you more, and I should have trusted City. Forgive me, anak. Hindi ko naman ginusto yun eh. Mali lang ako ng akala. I'm so sorry. Ramdam naman ni Edward ang sinseridad sa boses ng kanyang ina, kaya niyakap niya ito. It's okay, Mom. We both made mistakes. I'm just glad we're facing this together. And I'm glad na inamin mo ang pagkakamali mo. May mali din naman si City eh. At hindi ko yung itatanggi. Sana lang magkausap kayong dalawa para mas malinawan kayo. Mahal ko kayong pareho at importante kayo sa buhay ko.
We can start over. We can fix this. Thank you so much, son. Thank you. Hikbi ni Mrs. Ramos. Nagpa siya si Edward na samahan ng ina na makipag-usap kay City. Kaya naman pagka-uwi nila sa bahay ay agad nilapitan ni Edward ang anak na si Savi para makipaglaro muna habang si City at ang ginang ay nasa living room at payapang nag-uusap. Kaya pala sa unang meet-up natin sa cafe ay familiar sa akin ang mukha mo. Nakita na nga pala kita noon sa labas ng condo unit ng anak ko. Panimula ng ginang. Hindi ko alam kung ano ang mga pinagdaanan mo for the past years na hindi mo kasamang anak mo. Ang apo ko. Idagdag pa na nag-fail ang operation ng mama mo at namatayan ka ng ina. City, iha, akala ko noon you're just after Edward's wealth at mas nabuo pa ang hinala ko nang patulan mo ang pain na binigay ko sa iyo. Noong tinanggap mo ang perang inaalok ko kapalit ng pag-iwan mo sa anak ko at kay Savi, mas lalo akong na-off sa iyo. Ma'am, hindi ko rin po gusto ang ginawa ko. Tsaka lang ako nakapag-isip na maayos. Pero huli na ang lahat. Inisip ko noon na kausapin ka ulit at lumuhod sa harapan mo para wag nang ituloy ang napag-usapan natin. Pero hindi ko magawa. Hindi ko rin yung sinabi kay Edward. Dahil baka isipin niyang hindi ko siya mahal, na hindi ko mahal ang anak namin. Dahil nakaya kong ipagpalit sila sa pera. Wala lang po talaga ako sa tamang pag-iisip noon. Dahil naghalo-halo na ang kaba, pagkataranta, at lungkot dahil sa sinabi ng doktor. Pero ma'am, walang araw, walang gabi na hindi ako umiiyak. Mas lalo pang bumagsak ang mundo ko nang malaman ko nagpunta kayo sa Amerika. At hindi ko na masilayan ang anak ko. Umiiyak nitong wika. I understand now. I saw how good you are towards Savi. Tuwing kinukwento ng apo ko kung gaano siya kasaya na ikaw ang kasama niya at kalaro niya. Minsan nga nasabi niya sa akin na ipakilala daw kita sa daddy niya dahil gusto ka daw niya maging mommy. Yun pala, mommy ka naman pala niya. I'm so sorry, iha. Mahal ko ang anak ko at mahal ko rin ang apo ko. Sana hindi mo sila ilayo sa akin at sana mapatawad mo ako. Ngumiti naman si City at hinawakan ang kamay ni Mrs. Ramos. Salamat din po. Dahil alam ko kung gaano mo kamahal ang anak ko, ma'am. Kaya, opo, sino ba naman ako para hindi ka patawarin, di ba? Ina ka ng lalaking pinakamamahal ko at lola ka ng anak ko. Ngumiti din pabalik ang ginang kay City at niyakap ito na mahigpit. Thank you, Iha. No wonder bakit kami minahal ng sobra ng anak ko. You really have a good heart. And please, don't call me ma'am. I'm fine with mom. Biro pa nito na ikinatawa naman nilang pareho. At iyon ang senaryong naabutan ni Edward. Don't worry, mom. Magiging mother-in-law ka na rin ni City dahil wala na akong planong patagalin pa ang lahat. I will marry her as soon as possible. Ngiti ni Edward sabay halik kay City sa noo. Dad, what happened? Ang tinig ni Savi ang pumukaw sa kanila na nooy kakalabas lang na playroom. Savi, come here for a minute. Pagtawag niya dito. Yes, Daddy? I want to introduce you to someone very special. Sabi ni Edward. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya at pagmamahal. Diba gusto mong makilala ang mommy mo? Yes, Daddy. Is she here? Agad namang hinawakan ni Edward ang kamay ni City, tsaka ngumiti. Savi, this is your mommy. Si Mommy City. Sa sandaling iyon ay namutawi ang katahimikan sa silid. Nakatingin lang si Savi kay City. At ilang minuto pa bago ito nagbigay ng reaksyon at ngumiti tsaka niyakap ang dalaga. Is this for real? Are you really my mom? Puno ng galak na tanong ni Savi sa ina. Ngumiti naman si City at pinaulanan ng halik si Savi sa muka. Yes, Savi. I'm your mommy. I love you, Mom. Malambing na sabi nito na siyang nagpaiyak lalo kay City.
Maski si Edward ay naluluha na din at si Mrs. Ramos. Ilang taon kong hinintay na masabi din niya sa'yo, anak. Mahal na mahal ka ni Mami. Sobrang mahal na mahal kita. At mahal na mahal ko din kayong dalawa. We're together again. Wika naman ni Edward. Yes, we are. Sabi ni Siti, tsaka niyakap ang kanyang mag-ama. Naging malinaw para sa lahat ang araw na iyon at nagmarka iyon bilang araw ng pagpapatawad. Makalipas ang ilang linggo ay bumalik muna sa Amerika si Edward para sa kanyang negosyo, kaya naiwan si Mrs. Ramos, Siti at Sabi sa mansyon. Naging magkasundo na rin ang Ginang at si Siti at madalas ay sabay pa sila nagpupunta sa mall pag may kinakailangan silang bilhin, lalo na para kay Savi. Wala mapagsidlan ang kasiyahang nadarama ni Siti dahil hindi niya inaasahan na darating pa ang araw na ito. Pero kahit ganoon pa man ay labis-labis pa rin ang pagpapasalamat niya. Mahigit 1 buwan din nang makabalik si Edward sa Pilipinas at tulad ng inaasahan dahil isinama ni Mrs. Ramos si Savi sa bakasyon nito sa probinsya na 3 araw ay naiwan silang dalawa sa bahay. Bagay na siyang nagpalabas na naman sa kapilyuhan nito. Han, let's go to bed na. Malambing na saad ni Edward, sabay halik sa kanyang leeg. Nasa kusina pa kasi si Siti at nililigpit pa ang pinagkainan nila. Mauna ka na, Han. Susunod na ako. Tatapusin ko lang to. Hayaan mo na si Manang dyan. I want you now, not later. Nagagalit na si Hawk sa loob ng pants ko, oh. Ang sakit-sakit na. Gusto niya na makawala. Natawa naman si Siti dahil doon na medyo nahihiya dahil narinig pa yun ng kasambahay. Han, ano ba? Naririnig ka ni Manang. Natatawang saway niya dito. Naku, ma'am. Ayos lang po. Ako na po dyan, ma'am. Buti nga po kayo. Si Hulk ang kalaban nyo. Ang mister ko naman, nuno sa punso. Pagbibiro pa ng kasambahay na siyang ikinahalakak naman nilang 3. Ikaw talaga, Manang, ha? O sige, ikaw na ba? Han! Sigaw ni Siti. Nabigla siyang buhatin ni Edward na parang isang sako ng bigas paakyat sa kanilang kwarto. Pagpasok nila, agad na siya nitong ibinagsak sa kama habang pilyong nakangiti. Tayo lang dalawa. And so? So alam mo na, gera na. Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang aking bala. Natawa namang muli si Siti at natigil lang nang siliin siya ng halik ni Edward. At sa pagkakataong iyon ay muli na naman nilang pinagsaluhan ng init ng kanilang katawan. Naging masaya ang kanilang pagsasama at makalipas ng ilang buwan ay nagpropose na nga si Edward kay Siti. Hindi naman din nila pinatagal dahil matapos ang proposal at engagement party ay ikinasal na nga sila sa simbahan. Nandoon ang mga kaibigan nila, mahal sa buhay, ibang bisita at syempre ang matalik na kaibigan ni Siti na hindi din siya iniwan, si Doris. Sa huli, natutunan nila na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagpapatawad, kundi sa pagtanggap at pagsusumikap na muling buuin ang mga piraso na nawala. Mula sa pagkakalayo at sakit, natutunan nila magsimula muli at sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam!